Breaking news mga kabayan, ipinakita ng China kung paano nila sasakupin ang Taiwan. Gagamit sila ng aircraft carrier, mahigit 200 ng mga barkong pandigma, fighters at bombers. Ang problema mga kabayan, pati ang teritoryo ng Japan at Pilipinas, doon nakapwesto ang mga warship nila. China, hindi talaga mapagkakatiwalaan. Resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ginamitan ng China Coast Guard ng jamming. Mga tropa ng Armed Forces of the Philippines nagkaroon ng problema sa komunikasyon. China, sobra-sobra ang galit sa Japan dahil daw sa Taiwan. Pero ang totoo, galit ang China dahil pinaplano ng Japan na isaalang-alang ang pagkakaroon ng nuclear weapon. Japan air power, malakas din at kaya nitong makipagsabayan sa China. Meron itong 200 F-15 Eagle fighter jet, 48 F-35, 5th generation fighter, 85 mga F-2 multi-role fighter. Nasa Japan din ang mga eroplano ng Amerika tulad ng F-35, F-15EX at F-22 Raptor. South Korea tuloy ang kanilang pagkikipagnegosasyon sa Pilipinas para palakasin ang puwersa ng Armed Forces of the Philippines. Ginagawa ngayon ng South Korea ang lahat para tayong mga Pilipino ang kauna-unahang magkakaroon ng KF-21 Borame, isang 4.5 generation fighter. China ipinakita ang kanilang gagawing blockade sa oras na umatake ito sa Taiwan. Ayon sa paglalarawan ng mouthpiece ng China, gagamit ito ng 12 mga barkong pandigma at isang aircraft carrier sa unang yugto ng kanilang pagsalakay sa Taiwan. Gagamit din sila ng ilang mga bombers at fighter jets. Makikita nakapwesto ang mga barkong pandigma ng China sa katubigang nasa loob ng territorial waters ng Pilipinas at ang lapit lang nila sa Cagayan na nakaharap sa Philippine Sea. Ito ang isa sa mga dahilan at rason kung bakit pinapalakas ng Pilipinas at Amerika ang depensa ng bansa sa Hilagang Luzon. Dito natin napatunayan na tama ang sinasabi ng mga eksperto at maging ng Pangulo ng ating bansa. Damay ang Pilipinas sa maagresibong akbang ng China laban sa Taiwan. Ganito rin ang inaalala ng Japan mga kabayan. Makikita natin na nasasakop na rin ng mga warship ng China ang karagatan at kalupaan ng Japan. Kaya may punto ang bagong Japan Prime Minister ng kanilang paghahanda at pag-deploy ng kanilang mga sundalo sa oras na gumamit ng puwersa ang China sa Taiwan ay ang kaligtasan din ng mga Hapong apektado ng digmaang ito. Pero huwag tayong mag-alala dahil malabo na gagawin ito ng China sa kasalukuyan dahil ang anumang agresyong gawin ito ay may kaakibat na parusa na siyang kinakatakutan ng China. China overacting sa isyu patungkol sa pagsuporta ng Japan sa Taiwan. Inamin ng mga nangungunang mouthpiece ng China na si Vector Gao na shocking para sa kanila ang ginawa ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Ngayon gusto ng China na maging ang Japan ay takutin. Prime Minister Takaichi's statements are shocking and will really push the situation into an abyss as far as Japan is concerned. Don't play with fire because you are talking about Japan getting involved militarily against China. Come on. Pero sanay nasa takutan ang mga Hapon dati pa man. Ito ang problema ng China. Gusto nila lahat ng mga bansa na kalapit sa kanila ay yuyuko na lang sa kagustuhan nila. Kung palakasan lang, siguradong kayang makipagsabayan ng Japan sa China. Malakas din ang air power ng Japan. Meron itong 200 F-15 Eagle fighter jets, 38 F-35A, 5th generation fighter, kung saan kabilang ito sa 147 mga F-35 na inorder ng Japan sa Amerika at 85 F-2 fighter na hangos sa F-16 multi-role fighter. Meron ding mga eroplanong mandirigma ng Amerika na nakabase sa Japan, 48 mga F-35A, 36 na F-15EX fighter jets. Ito ang pinakabagong modelo ng F-15 sa Armada ng Amerika. Ilan din sa mga F-22 5th generation fighter jets ng Amerika ay nakabase din sa Japan. Hindi pa kasama dito ang mga missile system at mga barkong meron ang Japan at Amerika na nakabase sa iba't ibang lugar sa Japan. Kaya ang banta ng China ay para lang ito sa kanilang mga taga-suporta. Wala itong pangil na kayang kumagat dahil alam nila na hindi nag-iisa ang Japan. Alam niyo ba mga kabayan na isa ang Japan sa mga bansang itinuturing na key-partner ng NATO Alliance? Pero ang totoo talaga mga kabayan, galit ang China sa plano ng Japan Prime Minister na muli nitong isinaalang-alang ang pagkakaroon ng nuclear weapon. Ito talaga ang ayaw at pilit pinipigilan ng China dahil kapag merong sandatang nuclear ang Japan, ang lahat ng plano ng China upang agawin ang Senkaku Island, aatakin ang Taiwan at sakupin ang West Philippine Sea ng Pilipinas ay magiging isang panaginip na lang para sa Chinese Communist Party. Pwedeng mag-host ang Japan ng mga nuclear weapon mula sa mga military assets
weapons ng Amerika o gagawa ng sariling nuclear weapon ang Japan upang maprotektahan ito ang kanilang bansa laban sa mas pinapalawak pang nuclear arsenal ng China. Lahat ng mga ito ay magiging protektado ng Japan Security Umbrella. Ayaw ng Japan na baguhin ng China kung ano ang world order. Para sa Japan, sundin ng China ang international law. 联合国宪章规定的集体自卫权是为维护国际社会集体安全，防止法西斯势力复活而创设的权利。日本在二战后被限制行使这一权利。波茨坦公告明确规定日本禁止重新武装。日本在其宪法中承诺永远放弃发动战争、武力威胁或以武力作为解决国际争端的手段，确立专守防卫原则。这些都是日本作为战败国义务的法律化。回顾历史，不难发现，以所谓存亡危机和自卫为名发动对外侵略，是日本军国主义的惯用伎俩。1931年，能否得到满洲曾被视作威胁日本存亡。日本以此为借口，发动918事变，侵占中国东北。此后，日本宣称大东亚共荣圈是日本存亡之战，将侵略战火烧向整个亚洲。是否袭击珍珠港也曾被视为威胁日本存亡，由此点燃了太平洋战争的导火索。警钟已经敲响，悲剧不能重演。在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际，国际社会必须高度警惕，坚决阻击任何复活军国主义的图谋，共同维护战后国际秩序，守护世界和平。 Sa ibang balita naman, mga salita at pangako ng China hindi mapagkakatiwalaan. Nang sinabi nito na hindi sila mangbubuli at sila ay peace-loving country, ito ay isang patibong lamang. Dahil pagdating sa ugali ng Chinese Communist Party, kilalang kilala na sila ng mga Pilipino sa pinakabagong resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa Ayungin Shoal, kung saan dala nito ang mga pagkain, mga langis, gas, mga bagong personnel para sa BRP Sierra Madre LS-57 na pag-alaman ng mga sundalong Pilipino na ang kanilang komunikasyon ay ginam ng barko ng China na naroroon sa area. Ito ang inilahad ng mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines na hindi nagpakilala dahil sa sensitibong mga impormasyon at issue. Sinabi ng isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines na ang China Coast Guard ay ginam ang komunikasyon sa palibot ng Ayungin Shoal habang nagsasagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre LS-57. Ito ay isang hakbang ng China upang hindi magamit ng Pilipinas ang mga komunikasyon at drone nito. Pero sa kabila man ng paghahadlang ng China, matagumpay na naihatid pa rin ng Armed Forces of the Philippines ang supply at mga tauhan nito sa BRP Sierra Madre LS-57 nang wala anumang insidente. Ganito kadelikado ang ginagawang pangharas at pang-aapi ng China sa mga otoridad ng Pilipinas. Ang tanong, paano kapag merong sakuna o biglang sinalakay ng China ang BRP Sierra Madre LS-57? Paano makakahingi ng tulong o reinforcement ang mga sundalo kung merong problema sa komunikasyon? Laban Pinas!